nakaantabay na balita. Protesta kontra jeepney phase out ikinasan ng mga tsuper. Sunog sumiklab sa isang lumang pagamutan sa Malabon. BFP-NCR agad na rumisponde. CAS First Academic Forum dinaluhan ng ilang mga kilalang media practitioners. TV5 pinasita ng mga journalists and students mula sa CMU. Tambogong Indakan Festival 2024 ipinagdiwang ng Malabon. Live from ABR Studio. Magandang araw Pilipinas! Magandang araw Malabon. Ngayon nga ay huling araw ng Mayo, nakaantabay ng mga balita, babantayan ang mga storya. Mga impormasyong walang makakalusot at walang takas. Hatid na Bantay Balita, mga ibabalita'y inantabayanan para sa bayan. Commuters at jeepney drivers nagkaisa para sa malawakang kilos protesta kontra PUB phase out. At para sa unang balita, nakaantabay live si Shaila Lar. Nagtipo ng pisto ng ilang labor group sa Liwasang Bonifacio upang makiisa sa ikalawang araw ng malawakang kilos protesta upang muling kondenahin ang PUB phase out. Bagamat hanggang April 30 lamang ang binigay na palugid, patuloy pa rin ang pakikibak at pagtutol ng commuters at jeepney drivers sa programang inilatag ng LTFRB na paglahok sa kooperatiba o franchise consolidation. Dito ay nakapanayam namin si Mr. Eli Villena na 35 years nang namamasada at isa rin sa mga tumututol sa nasabing consolidation. Ito ang talagang hanap buhay namin. Yung pinatutupad nilang modernization, walang maayos na daloy. Magandang proyekto para doon sa mga mahihirap o maraling na mamamayan. So, pag pumasok sa isang consolidation, pipilitin kang pumasok ngayon sa kooperatiba. At pag nasa kooperatiba naman, pipilitin kayong umutang na hindi nyo kayang bayaran. Nagbanta naman ang LTFRB na maaari nilang tanggalan o bawian ng prangkisa at ituring na kolorum ang mga PUB kung hindi susunod ang mga jeepney operator sa itinakdang deadline. Subalit sa kabila ng banta ay may iilan pa ring jeepney operators ang pumapasad at hindi nakilahok sa malawakang kilos protesta kontra PUB phase out dito sa iba't ibang parte ng Maynila. Magpapatuloy naman ang tigil protesta ng mga tsuper at commuter kontra PUB phase out hanggang sa unang araw ng Mayo na selebrasyon din ng araw ng mga manggagawa. Ito si Shaila Lar, live na nag-uulat para sa Bantay Balita. Balik sa inyo dyan sa studio. Shaila, kamusta naman ang mga protesta ngayon? May mga jeepney drivers pa rin ba ang namamasada sa kabilang babala mula sa LTFRB? Divina, ayon sa ilang nakausap nating labor groups kanina at drivers, may ilan sa kanilang mas pinili na dito na magpalipas ang gabi upang ipagpatuloy ang kilos protesta bukas, Mayo 1. At ayon naman kay Manibela President Marval Buena, papasada pa rin sila mawalan man o tanggalan man daw sila ng prangkisa. Shaila, tulad ka ng nabanggit mo kanina na mapayagan silang papasada pero tatanggalan ng prangkisa. May kaso na ba ng mga nahuling jeepney drivers dahil patuloy pa rin ang kanilang pamamasada? Ayon sa Manibela at Piston Divina, wala pa naman daw nauulat na nahuling drivers at operator sa kasalukuyan. Maraming salamat, Shaila. Para sa eksklusibong balita, sumiklab ang isang sunog sa dating pagamutang bayan ng lungsod ng Malabon sa Maya-Maya Street, Barangay Longos. Ang sunog ay nangyari alas 12:30 ng tanghali noong April 25. Agad namang tumawag ng bumbero ang mga residente at agarang umaksyon naman ang Bureau of Fire Protection NCR sa nangyaring insidente. Ayon sa mga nakatira malapit sa pagamutang bayan, paglalaro ng apoy ng mga kabataan sa loob ng lugar ang sinasabing naging sanhi ng sunog. Sa panayam kay FO3 Karen Gacho, Commander Officer of BFP-NCR, buti na lamang daw ay naagapan ng maaga ang sunog at hindi lumaki. Yung
naka-stack na sasakyan dyan, 'di ba? Sira na siya. Mas nasira pa kasi papagawa pa daw 'yan. Then yung mga pinondo doon ng mga basura, yun lang naman po. Wala naman pong iba. Maliit na pinsala lamang ang idinulot ng nangyaring insidente at wala namang residente o ibang establishmento ang nagdamay sa nasabing sunog. Nagpakitang gilas sa sayawan at pagkamalikhain ang mga Malabueños para sa Tambobong Indakan Festival 2024. Nakasabay rin idinaos ang ika-425th founding anniversary ng lungsod ng Malabon. Nakaantabay si Dion Reducto. Malakas na sigawan, makukulay na mga kasuotan at nakakaaliw na sayawan at tugtugan. Ito ang mga pangyayari sa ginanap na Tambobong Indakan Festival 2024 na nilahukan ng iba't ibang mag-aaral at ilang government employees mula sa Malabon. Nakilahok din ang ilang faculty members ng City of Malabon University sa nangyaring kompetisyon. Ang layunin ng programang ito ay itampok at gunitain ang ika-425 anibersaryo ng lungsod ng Malabon na dating kilala bilang Tambobong. Ilan sa mga nakilahok sa high school category ay ang Longos National High School. Sila rin ang defending champion sa nakaraang Tambobong Indakan Festival Competition. Ayon kay Sean Dequina mula sa LNHS, masaya siyang naging parte nito bilang isang Malabueño. Parang yun napipil ko po yung pagsama po sa paggunita po ng fiesta or festival na tinatawag natin. Parang kinikilala pa din po nila kung saan po tayo nanggaling. Ayon kay Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, maliban sa naipakita ng programa ang ganda at mayamang kultura ng Malabon, ay naipakita rin ang mga talento ng kabataang Malabueño. Ang kaunti natin ginagawa ito, ito siyempre ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan natin sa bawat isa dito sa ating bayan ng Malabon. Kaya po natin ginagawa itong mga events na ito, itong mga festivities and festivals na ito, para magkaroon ng awareness ang bawat Malabueño, lalo na po yung mga next generation. Samantala, naiuwi ng Longos Elementary School ang kampyonato sa elementary category, habang nasungkit naman ang Malabon National High School sa high school category. Ayon kay J.M. Ursula, Art Director ng Tanghalang Bagong Civil and Dance Company at choreographer ng MNHS, bagamat ay nakamit ang pagkapanalo ay hindi nila ito inaasahan. Sabi ko nga sa kanila, nakakapagod, pero yung pagod na yon is maraming mararating and magiging worth it yung pagod na iaalay nila para sa Malabon National High School and also sa City of Malabon. As always, hindi naman kami nag-expect kasi when you expect too much, masasaktan ka. Pero thank you Lord kasi yung expectation na hinihingi namin is hinigatan mo pa. Naiuwi naman ng Ninoy Elementary School ang Best in Costume sa elementary category, habang Potrero National High School ang nakakuha sa high school category. Para sa Bantay Balita, ako si Dion Reducto. Bawat balita ay aantabayanan para sa bayan. Para sa mga susunod na balita, mga express ang producer, sama-samang isinagdiwang ng National Labor Day sa US Embassy. At naman sa balitang pang-formal laksan, i-refer na lang ng student sa TV5. Lahat ng yan abangan sa pagbabalik ng Bantay Balita.
kanilang tapakan. Nakasabay Islas ng Porta. Tayo ngayon sa Calo Avenue, Maynila, kung saan makikita natin na sama-sama nagtitipon ng mga manggagawa at Manibela Transport Group upang mag-organisa at magsagawa ng isang kilos protesta para sa National Labor Day na ginaganap ngayong unang araw ng Mayo. Ito ang ilan sa mga panawagan ng mga manggagawa at kabataan na nakiisa sa nasabing kilos protesta. Layunin nila na kalampagin ng gobyerno tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga jeepney drivers na nasa panganib mawalan ng trabaho dahil sa kawalan ng prangkisa. Sa panayam kay Manibela Transport Group President Marval Buena, nilinaw niya ang dahilan ng kanilang pakikiisa sa protesta. Kaya tayo sumasama rito para tumaas ang ating kamalayan at hindi lamang ang sektor ng transportasyon ang nakakaalam, kundi ang buong bayan. Sana ang gobyerno makahanap ng paraan na yung ating hanap buhay ay hindi maya't maya tinatakot kami na mawawala na ito sa amin. At bagamat nga mabuti ang naging hangarin, hindi pa rin naiwasang sumiklab ang kaguluhan. Ito ay matapos pilit harangin at dakipin ang mga ralihista na sumubok abutin ng US Embassy. At ayon sa report na inilabas ng Manila Police District, 6 na ralihista ang kanilang nadakip sa kalagitnaan ng kilos protesta. Ngunit sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari sa anin ng mga ralihista at mga otoridad, naniniwala pa rin naman ang chairperson ng Kilusang Mayo 1 na si Elmer Cabonglabog na nagbunga pa rin ang naging kilusan sapagkat nagkaisang lubaban ang bawat sektor ng manggagawa. Matagumpay ang araw na ito, magsalita man o hindi si Marcos ay naiguhit ng mga manggagawa at mamamayan ng kanilang kahilingan at naibando sa mamamayan kung anong klaseng gobyerno meron tayo sa kasalukuyan, bingi, bulag at hindi nakapagsasalita hinggil sa mga hinaing ng mga manggagawa at mamamayan. Pasado alas 3 na ng hapon nang matapos ang kilos protestang ginawa ng samahan ng mga manggagawa at kabataan sa harap ng US Embassy. At katulad nga ng sinabi nila Bog, ay matagumpay naman na natapos ang araw para sa mga manggagawa. Para sa Bantay Balita, ako si Clarence Tarposa, bawat balitayaan tabayanan para sa bayan. Nilunsad ng City of Malabon University ang kauna-unahang academic forum na ginanap noong April 18 sa Malabon Amphitheater na dinaluhan ng mga mag-aaral mula sa College of Arts and Sciences. Dumalo sa forum at nagsilbing resource speakers ang ilan sa mga kilalang field professionals na sina Captain Gregory Gerald Fapik, Commander ng Civil Military Operations Group ng Philippine Navy, Dr. Richard Ryan Young Chan, Medical Director ng Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines, University President Dr. Glenn D. De Leon at Mayor Jeannie Sandoval. Present din si Mr. Mon Gualvez mula sa TV5 na itinuro ang reaching news consumers through digital storytelling. Binahagi rin ito ang kanyang rason sa pagdalo sa nasabing forum. Advocacy ko kasi, no, isa sa mga advocacy ko talaga as an individual and as a professional na mas gusto ko talagang nagbabahagi, no, or nag-i-inspire ng bata, nag-share on what to expect in the future if you're going to pursue this kind of career. Nagkagulo naman ng mga estudyante nang dumating ang isa sa mga pinakahihintay na resource speaker na si Mr. Rafi Tima, kasama niya rin si Ms. Bariz Zumali na isa rin sa mga kilalang personalidad sa industriya ng media. Tinuro ni Mr. Tima sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagiging maingat sa usapin at paglaganap ng misinformation at disinformation sa bansa. At sa isang panayam ay nag-iwan ng paalala sina Mr. Rafi at Ms. Mariz kaugnay sa kanilang naging talakayan sa forum. Sabi ko, pinorward sa'yo, sabihin mo sa nag-forward sa'yo, mali ito. Sabihin mo sa nag-forward sa'yo, mali din ito. Kaya yung ganun, maging proactive ka sa pag-combat ng disinformation at misinformation. Huwag na lang patulan, huwag mo na lang sagutin para tahimik na. Pero kung talagang glaring yung pagkakamali, yung misinformation nga na sinasabi or disinformation,
I think it is also, I believe it is also our responsibility as journalists to correct them. Naglalayo ng academic forum na ito na magkaroon ng kaalaman ng mga estudyante tungkol sa kahalagahan ng media sa pag-aaral at pamamahayag upang gawin itong inspirasyon na makamit nila ang kani-kanilang pangarap sa pamamagitan ng paglalahad ng katotohanan. Para sa Bantay Balita, ako si Sofia Kawili, bawat balita yaan tabayanan para sa bayan. Para sa eksklusibong balita, oportunidad ang nagbukas sa mga mag-aaral ng Bachelor of Arts in Journalism na makapag studio tour sa TVY Media Center ito lamang May 6 at 10. Naging matagumpay ito sa pangunguna ng kanilang program chair na si Professor Jeneline C. Tan. Layunin nito na magsilbing inspirasyon ng mga mag-aaral sa piniling kurso tungo sa pagpapahalaga sa mundo ng media. Sinimula ng tour ng orientation kung saan ay ipinaliwanag ang mga protocols na dapat isaalang-alang ng mga mag-aaral. Ipinakilala rin ang mga face at TV shows ng News 5. Masuwerte ang mga estudyante dahil nakasalamuhan nila ang mga bigating personalidad sa industriya ng media na sina Lucy Cruz Valdez, Cheryl Cosit, Lordy Vera at marami pang iba. Nabigyan din sila ng pagkakataon na makita ang love team na Don Bell at maging kalahok ng programang Sana Lord. Bukod dito, napasok din nila ang News 5 Newsroom at radio booth ng 92.3 News FM at nasaksihan ang iba pang mga kaganapan sa Good Morning Kapatid, One Balita Pilipinas at Eat Bulaga. Nag-enjoy at nasiyahan naman ang mga mag-aaral sa kanilang naging studio tour. Susunod sa balitaan! CCS at CBA students nagharap sa finals ng men's volleyball para sa CMU Intramurals 2024. Para naman sa entertainment, mga bago at kilalang pangalan sa entertainment industry bumisita at nagpasaya sa CMU. Lahat ng yan ay muling antabayanan dito sa Bantay Balita. Muling nagbabalik ang balitaang tutok at nakaantabay. Bantay Balita. Laban ng dalawang departamento mula CBA at CCS, ipinakita ang liksi at husay upang masungkit ang kampyonato. Nakaantabay si Clarence Tarposa. Umaga pa lang ay dagsa na ang mga mag-aaral dito sa City of Malabon University upang tunghayan ang paligsahan ng mga mag-aaral sa kategorya ng men's volleyball mula sa College of Business and Accountancy at College of Computer Studies na paglalaban ng kampyonato para sa Intramurals 2024. Matatanaw mula sa loob ng court ang hindi magkamayaw na suporta ng mga mag-aaral sa kanilang mga bets. May kita rin ang buong pusong palitan ng palo at depensa ng mga manlalaro na nagnanais sa mag-uwi ng kampyonato para sa kanilang mga kolehiyo. Ang paligsahan ay nahati sa 5 sets at ang makakakuha ng unang 3 puntos ang tatanghaling panalo. Sa huli, itinanghal na panalo ang mga manlalaro mula CCS sa puntos na 3-1. Kitang-kita naman sa mga manlalaro mula CCS ang walang katumbas na kagalakan matapos nilang makamit ang kanilang inaasam-asam na kampyonato. At sa panayam sa Captain Ball ng CCS na si Mineo Valencia, sinabi niya sa amin ang sikreto sa kanilang pagkapanalo.
Isa sa kanilang mga naging sikreto ay ang pagkakaroon nila ng maayos na communication at teamwork sa loob ng court. Dagdag pa ni Valencia, para sa mga nag-aasam na maging player ay dapat lamang nilang i-enjoy ang kanilang passion sa paglalaro ng volleyball. Sa pagtatapos ng men's volleyball game, naiuwi naman ng CBA ang silver medal. Habang College of Arts and Sciences naman ay bronze medal, ito ay matapos nilang talunin ng College of Teacher Education sa score na 2-1. Para sa Bantay Balita, ako si Clarence Tarposa, bawat balita yan tabayanan para sa bayan. CCJE wagi sa Intramurals Men's Basketball Finals matapos lang pasuhin ng CCS sa score na 102-69. Nakaantabay si Jonathan Talastas. Matinding laban ang naramdaman ng mga estudyante ng City of Malabon University matapos ganapin ang Intramurals 2024 Men's Basketball Championship Finals noong March 14. Matagumpay na nasungkit ng College of Criminal Justice Education ang gintong medalya matapos lampason ng College of Computer Studies sa score na 102-69. Ang basketball game ay nahati sa 4 na quarters, na kung saan ang kapunan na may lamang ng puntos ang tatanghaling kapanalo. Captain Bull si Reggie Bilbang Kaplor ay nagpamalas naman ng husay sa paglalaro at suporta sa kanyang kapunan. Lalaro lang kami bilang isang team. Every game, sinusure lang namin na lagi namin sisipagan, hindi lang sa depensa, pati sa opensa. Dagdag pa nito, teamwork ang kanilang advantage. Yung advantage lang namin siguro, talagang mas malaki yung puso namin sa laro kasi talagang gusto namin manalo at saka makuha namin yung championship. Hindi pa dito natatapos ang laban ng CCJA students sa larangan ng basketball sapagkat ang sunod naman nilang target ay makasali sa Local Basketball League ng Malabon. Ako si Jonathan Talastas. Bawat balita ay antabayanan para sa bayan. Star Pop Campus Tour na pinaunahan ng ABS-CBN inilunsad sa City of Malabon University. Nakisaya at nakiisa naman dito ang CMU students. Nakaantabay live si Elisa Calios. Mark, alas 4 pa lang ng hapon ay marami ng estudyante ang nagparehistro para abangan ng ABS-CBN Star Pop Campus Tour sa CMU grounds. Bago magsimula ang mini-concert, pumila na ang mga estudyante sa mga sponsor booths tulad ng Cornetto, Colgate, Rexona at Lifebuoy para makuha ng libreng produkto. Sumali rin ang mga estudyante sa mga palaro na Hep Hep Hooray, Pick-up Lines, TikTok Dance at Singing Contest na kinigliwan ng lahat. In fairness sa mga students, talagang nakikisabay din. So, ang ganda lang din ng binibigay ng energy. So, nagdo-domino effect siya. So, happy sila. So, happy din kami as nag-host ng event. Pagkatapos ng palaro ay unang ipinakilala ang boy group na 1621BC na unang nagpakilig sa mga estudyante. Sinundan naman agad ito ng singer-songwriter na si Seska, Jason D., Angela Ken, Brian Chong, Marlo Mortel, singer at actor na si Jello Marquez at ni 2019 PBB housemate Angie Salvacion. Ngunit mas lalong lumakas ang hiyawan nang lumabas na upang mag-perform ang TV and real life couple na si KD Estrada at Alexa Ilacad na mas kilala bilang Kade Lex para sa kanilang solo at couple performance. Ayon sa CMU President na si Dr. Glenn D. B. De Leon, asahan pa ang mga susunod na pagkakataon na magkaroon ng mas malaking event katulad ng Star Pop Campus Tour. Ang estudyante natin ng City of Malabon University, medyo matindi yung pinagdaanan during exam. Para sa estudyante kasi natin, gusto natin ibigay natin lahat. Lahat ng best experience. Hindi lang academics syempre, di ba? Pati na academics, tapos yung mga ganitong mga relaxation, yung mga para malibang din sila. Hindi lang natapos ang Star Pop Campus Tour sa mga performance dahil imbis na umuwi agad ang mga estudyante ay kinuha nila itong oportunidad na makapagpa-picture at makapagpa-autograph kasama ang ABS-CBN artist na kanilang iniidolo. Ito si Elisa Calios, nag-uulat para sa Bantay Balita. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Elisa. Kanina lamang, Elisa, may nabanggit ka na maraming estudyante na pumila at pumunta. And usually, yung mga ganitong klaseng event ay karaniwang sinasagawa sa mall and sa labas, tulad na lamang ng concerts. And bakit ngayon sa campus na?
Mark, dahil isa sa mga layunin ng Star Pop na hindi lang magbigay saya sa mga estudyante, kundi pati na rin ipakilala ang mga new Filipino talents na hinuhubog ang music scene ngayon at ipakita ang kahalagahan ng OPM sa mga kabataan. Eliza, may nabanggit ba na susunod na pupuntahan ng Star Pop Campus Tour ng ABS-CBN? Mark, pagkatapos ng Star Pop Campus Tour sa CMU, ay inanunsyo agad ng Star Pop na bibisita rin sila sa Pangasinan State University upang maghatid ng saya sa mga mag-aaral sa nasabing universidad. Maraming salamat muli, Eliza Calios. Ayan, nakakatuwa naman na mas nakikilala pa yung mga OPM songs, di ba? Tama yan, partner. Oportunidad ito na mas makilala pa yung mga sariling mga sariling awitin natin. Yes naman, yung mga musika Pinoy. Eh, ikaw ba? May alam ka bang OPM song? Ay, oo naman, yung kilalang artist sa Star Pop Campus Tour na si Sino yan? Angela Ken. Nung Ikaw Naman Muna ba yung title ng kanta? Ikaw naman muna. Ay, Mali. ay, Ako naman muna. Oo nga pala, Ako Naman Ay, Muna naku, by partner. Angela Ken. Ayun. Alam mo ba kantahin yun? Marunong ka ba? Ay, aba, oo. Gusto mo ba ng sample? Yes naman. Okay. Audience, gusto Okay, nyo ba ito, ng ha? sample Ito, para sample marinig lang. yung kanyang... Sige, kada hakbang sa lupa'y parang akong inaalon. O, di ba? Ang ganda ng boses ko, di ba? Yes, ang ganda ng vocalization niya. Pero buti na lang pala naging anchor siya. Ayun, ang grabe ka talaga Ayan. pa. At ayan lamang po ang mga nakaantabay na balita. Kapaki-pakinabang kapani-paniwala. Ako po si Divina Flores. At ako naman po si John Mark Kumawas na inyong kaantabay upang mga balita ay bigyang buhay. Muli, kami ang inyong lingkod, laging tumutok sa Bantay Balita. Bawat balita ay aantabayanan para sa bayan.